paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagkasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 2 at ng himpilang ito. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga! Ito ng bagong pananaw sa produksyon. Malakas ang kooperasyon. Isang magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ng ating programa dito po sa official Facebook page ng ATI Region 2 at ang ating mga partner agencies, ang NIA Maris at NIA Region 2 at Department of Agriculture Region 2 at ang ating mga partner radio stations. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ika-4 na episode ng ating Radyo Eskwela, School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Ako po muli si Jolina Sanchez, ang inyong host para sa panibago na namang makabuluhang talakayan. Makakasama naman po natin ngayong araw na to ang ating kagalang-galang na resource person, si Mr. Rafi Ortega ng Department of Agriculture, Cagayan Valley Research Center. Binabati po natin lahat ng ating mga mahigit 1,500 farmer enrollees mula sa iba't ibang bayan sa buong probinsya ng Isabela. Kayo po ang inspirasyon sa programang ito. Taos-puso rin po naming binabati at pinasasalamatan ang mga katuwang na ahensya sa pagsasakatuparan ng programang ito. Ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 at ang mga experiment stations. Ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris, National Irrigation Administration Region 2, ang PhilRice, ang probinsya ng Isabela, at ang iba't ibang municipal at city local government units ng lalawigan ng Isabela, at ang ating pong mga katuwang na city and municipal agriculturists at ang ating mga SOA coordinators. Hello rin po sa ating pong mga iba't ibang division offices ng National Irrigation Administration, dyan din po sa may Isabela Irrigation Management Office dito sa Isabela, dahil sila na po ang ating mga katulungan sa pag-distribute ng ating pong mga forms at pag-disseminate ng impormasyon sa iba't ibang mga Irrigators Association dito sa ating programa. At syempre, hindi rin po natin makakalimutan ang ating pong mga Irrigators Association na patuloy na sumusuporta at nakikilahok sa mga aktibidad para sa kaiuunlad ng ating sektor ng agrikultura. Binabati rin po natin yung mga CIAs po nating nanonood sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live. Magandang araw po sa inyo lahat. Hindi man po namin kayo maisa-isang mabati, ay maraming salamat po sa pagsuporta sa ating programa. Patuloy po kayong makinig para matuto po kayo sa iba't ibang mga topiko na hatid po ng ating mga resource person dito po sa ating Radyo Eskwela.
At muli, isang mainit na pagtanggap sa inyong lahat. Sama-sama nating tuklasin ang mga bagong kaalaman at teknolohiya sa makabagong pagsasaka. At bago po natin umpisahan ang panibago na namang topiko na i-discuss ng ating resource person ngayong araw na to, ay muli muna nating balikan ang ating mga hahalagang punto mula sa pangatlong paksa na tinalakay po ni Ms. Rhea Cabus ng DA Northern Cagayan Experiment Station. Sa kanyang talakayan sa ating Radyo Eskwela tungkol sa Rice-Based Integrated Farming System, ibinahagi nga po ni Ms. Rhea Cabus, Science Research Specialist ng DA Northern Cagayan Experiment Station, ang kahalagahan po ng rice duck farming system bilang isang climate smart agriculture practice kung saan pinagsama-sama po ang pagpapalay at pag-aalaga ng bibe upang mabawasan po ang paggamit ng pestisidyo. Mapataas po ang ani at magkaroon nga po ng karagdagang kita ang mga magsasakang tulad po ninyo. Tinalakay rin po niya ang mga mahalagang impormasyon ukol sa Muscovy-duck, mga tips sa kalusugan ng alaga, mga wastong pamamahala sa sakahan, disenyo ng taniman, mga benepisyo at ang pagkukumpara ng gastos at kita ng tradisyonal na pagpapalay lamang kumpara sa rice plus duck farming sa loob ng 1 hektarya. Okay, at sana po marami po kayong natutunan dito po sa pagtalakay ni Ms. Rhea Cabus dahil nandyan po yan sa inyong mga sa pretest po natin. Kung natatandaan po ninyo ay nabasa po ninyo yan sa inyong mga pretest at sa exam po ninyo ng ating post-test, sana po ay makuha nyo na po ang tamang sagot. At para naman po sa pang-apat na paksa ng ating Radyo Eskwela, School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System, ay atin na pong pakinggan ang pagtalakay naman ngayon ng ating resource person na si Mr. Rafi Ortega ng Department of Agriculture, Cagayan Valley Research Center, patungkol naman po sa mung bean after rice production. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga farmer enrollees po dito po sa ating School on the Air na handog po sa atin ng ATI RTC2. Yun muli, ako nga po pala si Mr. Rafi Ortega from Cagayan Valley Research Center upang maghandog aral po sa inyo about the mung bean production and post-harvest management. So, unang-una po, gusto ko lang pong magbigay ng insights kung ilan po yung ating volume of production at ilan po yung tinataniman natin ng balatong or munggo dito po sa Region 2. So, ang Region 2 po ay may volume of production na 5,938.35 at meron po tayong area planted or harvested area na 13,674.73 at meron po tayong average yield per hectare na 0.43 metric tons. So, nangunguna po dyan yung Isabela, meron po tayong volume of production na 5,029.25 metric tons at meron po tayong area planted or harvested na 12,486.62 at meron po tayong average yield per hectare na 0.40. So, sinusundan po yan ng Cagayan, Nueva Vizcaya, and Quirino Province. So, in terms naman po dun sa ating total available for consumptions, ang Region 2 ay merong 5,582.05 at meron po tayong total consumptions na 6,720.58. So meron po tayong kakulangan or deficit na 1,138.53 metric tons at ang ating sufficiency level po dito sa Region 2 ay 83.06%. So, onting background lang po kung saan natin ginagamit yung ating mung bean seeds. So, ito po ay nahati sa dalawang kategorya. Ito po ay yung cooked whole bean o yung ating niluluto at ang isa naman po ay yung ating pinoproseso o yung process. So, under po dun sa ating niluluto
or yung tinatawag na cook whole bean, yan po yung bland or yun po yung hinahalo po natin sa ating kanin. So, meron din pong bakery products, hopya, and other culinary products. Under naman po dun sa ating pinoprosesong mung bean seeds, yan po ay pwede po tayong gumawa ng mga sotanghon and mung bean noodles. And of course, pwede din tayong mag-process ng harina o yung flour, canned soup, bases, and sprouts. So, dito naman po, ang San Mateo, Isabela po ay tinaguriang or binagsagang mung bean capital of the Philippines. So, yan po, diniscuss natin kanina na ang Cagayan Valley ay meron pong 13,674.3 hectares production area. So, yung San Mateo ay binubuo din po ng Cabanatuan and Luna, Isabela po. So, ano nga ba ang mung bean? No? So, ang mung bean po, locally known as munggo or balatong sa Tagalog and Ilocano po. Ulit. Doon na ako. Sige. Ayan. So, ano nga ba ang mung bean? So, ang mung bean po, locally known as munggo sa Tagalog at balatong in Ilocano po. So, ang mung bean po ay cheapest source of protein, no? So, meron siyang 20 to 25% na protein at meron ding 60 to 65% ng carbohydrates. So, ang mung bean or balatong ay kino-consider din po na poor man's meat. So, ginagamit natin siya as vegetable soup, special ingredients for bakery products, and special ingredients po dun sa ating mga noodles. So, excellent crop for green manuring din. So, ano nga ba yung mga benefits or mga benefits na pwede nating makuha sa mung bean? So, unang-una po, kaya po nitong mag-combat ng heart disease, no? And of course, ito din po ay maganda dun sa tinatawag nating weight loss o yung pagpapababa po ng ating timbang. So, number 3 po, napapababa niya din yung ating sugar level para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng diabetes. So, number 4, meron din po siyang tinatawag na anti-cancer properties. So, ang mung bean din po ay full in fiber. Meron din po siyang vitamin C, vitamin K, isa din po siyang immunobooster, at meron po siyang great folate source. So, ano nga ba ang importance ng mung bean? So, kung ang mung bean po ay kung sa ating sakahang palayan po, isinama po natin yung pagtatanim natin ng balatong. So, nakakasigurado po tayo, magkakaroon tayo ng extra income through mung bean production. Dahil instead na rice monocropping lang po, pwede po nating isingit yung pagtanim natin ng mung bean. Since ang mung bean po ay pwede na po tayong mag-harvest ng within 45 to 50 days, pwede na po tayong magkaroon ng dagdag na kita dun sa ating pagbabalatong. Pag isinama po natin siya dun sa ating sakahang palayan. Yun. So, ang mung bean production din po sa ating mga sakahang palay ay kayang magsuporta dun sa tinatawag nating conservation agriculture or climate change mitigation measures through minimum and zero tillage. So, halimbawa po, yung ating pagbabalatong ay isinama natin dun sa ating tanimang palayan, dun sa ating mga irrigated rice. Halimbawa po, nag-harvest tayo ng ating palayan, sinusunod na po natin din yung pagsasabog natin ng balatong at hindi na po natin binubungkal yung ating mga lupa. Kasi po, pag binungkal pa natin yung lupa, after po natin mag-harvest ng palay, ito po ay naglalabas ng tinatawag nating methane gas na napupunta po sa ating atmosphere, kaya po nagkakaroon tayo ng mas mainit na temperatura, no? So kung kunyari, yung taniman nating palayan ay tinaniman natin or sinabugan natin ng balatong, hindi na natin inistorbo yung lupa. So nakakapag-reduce to ng soil disturbance na 20 to 25% of the soil surface. So, of course, nadidecrease natin yung energy use and production cost para ma-increase din natin yung profitability. So of course, pag sinama din natin yung pagtatanim natin ng balatong dun sa sakahan nating palayan, instead na halimbawa po sa isang taon, meron lang tayong monocropping ng pagtatanim ng palay, instead na puro palay po yung tinatanim natin, nag-introduce tayo ng bagong crop, which is yung mung bean, isiningit natin.
pwede din po itong makatulong na ma-mitigate po or malabanan natin yung mga possible weed na tumutubo dun sa ating palayan at ma-break po natin yung tinatawag na disease cycle, no, kung meron pong sakit yung ating mga lupa. So, unang-una po na dapat nating i-consider kung tayo po ay mag-engage sa mung bean production, dapat i-consider natin yung pagpili natin ng magandang klase ng or magandang kalidad ng butong itatanim, no? Kasi ang quality seeds can contribute to high yield. So kung maganda po yung tinanim natin, maganda din po yung aanihin natin. So sabi niya dito, farmers should be willing to invest in good seed. Kasi it is not worth the risk of planting lower quality seeds even if the cost is low. So halimbawa po, mag-engage po tayo ng mung bean production dun sa ating mga palayan, pero ang binili po nating mung bean seeds ay galing lang sa palengke, no? So hindi tayo nakaka-ensure na kung yung itatanim natin ay maganda po yung magiging tubo niya, or kasi po pag hindi maganda yung tubo, hindi din po maganda yung quality. At kung hindi din po maganda yung quality, hindi din po tayo magkakaroon ng magandang income. So dito naman po, ipapakita lang natin kung ano ba yung mga mung bean varieties na adapted and available po dito sa Region 2. So unang-una po, meron po yung tinatawag nating UPL MG7 or locally known as Pag-asa 7. So ito po ay na-approve noong 1989. So ang maturity days po nito ay 62 to 74 days after emergence. So meron po siyang glossy green seeds. Suitable din po siya for sprout production and starch for noodle production. So, meron po siyang seed yield na 0.60 ton per hectare for dry season at 1.7 tons per hectare naman po sa wet season. So, meron tong 22.05% ng protein, 58.35% ng carbohydrates at 34.7% ng starch. So, bukod dun sa ating UPL MG7 or yung Pag-asa 7, meron pa tayong tinatawag na BPI MG9 or yung Taiwan Green po. So, ang Taiwan Green naman po ay may yield na 1 to 1.4 metric tons per hectare at ito po ay nagmamatures within 62 days. No? So, meron din tayong tinatawag na Pag-asa 19 na meron pong yield na 1.2 metric tons per hectare at nagmamatures po from 58 to 60 days. And then, meron din po tayong tinatawag na NSIC MG14 or yung kulabo po na tinatawag natin. So, meron din po siyang yield na 1.1 metric tons per hectare at pwede po siyang magmatures in 58 days. So, yan po, nagbigay po tayo ng iba't ibang example ng variety ng balatong kasi mostly po yung ating mga farmers ay dalawa lang po yung alam nilang variety, yung siling and kusapo. So yan po, meron po tayong different varieties na adapted at na adapted po dito sa Region 2. So in terms of field selection and land preparation naman po, dapat nating isaalang-alang na dapat ang pipiliin nating field ay healthy at free from soil-borne disease and insect pests. So, dapat ito din po ay leveled and well-drained. So, wala po yung iistakan ng lupa. And preferably po, ang gusto po ng ating mung bean ay sandy loam na meron pong soil pH na 6 to 6.5. So, ang goal po ng ating land preparation ay makapag-create ng lugar or taniman na magsusuporta po dun sa strong and vigorous plant growth o dun sa magandang pagtubo ng ating pagtanim. Typically po, ang land preparation includes yung removal of logs, stumps, and plant debris po dun sa ating taniman. And of course, pwede din po tayong mag-apply ng some types of fertilizers such as calcium. Yan po yung source nung ating lime or gypsum. So, nag-a-apply po tayo ng ganito to neutralize the soil. Kung halimbawa po tayo po ay nagpakandak ng soil analysis at nakita po natin na acidic po yung lupa natin, so pwede po tayong mag-apply ng calcium to neutralize po yung ating lupa.
So, in terms naman po, ito po, no, meron po tayong tinatawag na tillage. So, meron pong zero tillage and minimum and complete tillage. So, ano po ba yung pagkakaiba nila? So, yung zero tillage po, ito po ay suitable in rice-based areas o yung tinatawag nating mung rice cropping system due to soil moisture conservation and lesser with population. So, yan po yung diniscuss natin kanina na pag itatanim po natin siya dun sa ating mga palayan ay hindi na po natin ipinapabungkal yung lupa pagkatapos nating mag-harvest ng palay. Diretso sabog na po tayo doon, no? So, nang hindi natin ginagalaw yung ating lupa. So, yun po ang tinatawag ni zero tillage. While yung minimum or complete tillage naman, yan po ay pinapractice doon sa ating mga corn-based areas or yung mung corn cropping pattern na ginagawa natin dun sa mga corn-based areas natin. So, yan, no, minimum or complete. So, ibig sabihin, pag minimum, one passing lang yung ginawa natin, and pag complete naman ay two passing and one rototilling. And of course, pwede natin gamitan doon ng mechanized seeder din. So, in terms of planting or seed sowing po, sabi niya dito, the optimum plant stand remains the key to higher yields. So, ang practice kasi namin dito, before tayo magtanim ng mung bean, nagkakandak muna tayo ng tinatawag na seed germination testing, no? So, paano ba natin gagawin to dun sa ating mga bahay, no? Or sa ating mga taniman? So, napakadali lang naman po nito. Ang gagawin lang po natin ay pwede po tayong kumuha po ng seeds doon sa ating itatanim, no? At i-test po natin yun. Kahit magbilang tayo ng 100 seeds at itanim natin. Tapos bilangin lang po natin kung ilan po yung tumubo at yung hindi tumubo, no? So napaka-importante nito para malaman natin kung yung binili ba nating seeds ay maganda po yung tubo or hindi. So, bilangin po natin, halimbawa, ito po ay merong 80% na germination lang. So, pwede po tayong magdagdag ng 5 kilos or equivalent po yan ng 5 to 10% para makompensate po yung failure ng mga hindi tumubo dun sa ratio or plant population na kailangan natin for 1 hectare po. So, sabi niya din dito, on the day the seed is to be planted, farmers should ensure that the soil is moist. So, kung magtatanim po tayo, dapat i-ensure din natin na yung lupang tataniman natin ay may moisture. Kasi kung wala po, hindi din po tutubo yung ating itinanim. And then, sabi niya rin, if it's too dry, kung ito po ay sobrang tuyo or too wet, the grower should wait for a better day to plant. So, kailangan po nating maghintay kung kailan magandang itanim na po yung ating mga seeds na balatong. So, in terms naman ng seeding rate, kung ang ating balatong ay itatanim natin doon sa ating sakahang palayan, kailangan po natin ng 25 kilograms per hectare, while kung ito naman po itatanim natin doon sa ating mga corn-based areas or gagamitan natin ng hill method, kailangan po natin ng 25 kilograms per hectare at 50 cm between rows and 3 to 5 cm between hills. So, ang objective po natin ay ma-attain po natin yung optimum plant population na tinatawag na merong 300,000 to 400,000 plants per hectare po. So, yan. Ganyan po yung itsura ng rotovation. So, ginagawa po natin yan sa ating mga rice-based areas after natin mag-harvest, no? So, after natin mag-harvest ng rice, nagsasabog tayo at pinapadaanan po natin ng ganyan para ma-ensure natin na yung seeds po ay nakadikit po doon sa lupa at hindi siya naka-float lang doon sa ibabaw para ma-ensure po natin na tumubo siya. Ayan. So, konting trivia lang po, no? So, since ang mung bean po ay kabilang po siya dun sa tinatawag nating legumes family. So, sila po ay may tinatawag nating rhizobium bacteria po na nakatira dun sa kanilang root nodules. So, itong seed inoculation ay isang proseso para ma-ensure natin na yung mga bacteria po sa kanilang nodules ay buhay. So, sabi niya dito, soil bacteria introduced through seed inoculation lives inside the nodules o yung tinatawag nating mga small lumps na andyan po sa ating monitor that form on legumes root po and fix nitrogen from air into a form of usable by plants. So, yun, hindi ko din na-explain na ang trabaho po ng mga rhizobium bacteria ay
kaya po nilang mag-filter ng nitrogen sa atmosphere at i-store po nila doon sa kanilang mga roots para gamitin po nila at gamitin nung susunod na crops na itatanim. And sabi din po dito na with good nodule growth, favorable soil and weather condition, mung bean plant can fix up to 280 kilograms of nitrogen per hectare. Whereas only 24 kilograms lang po yung kailangan niya doon sa kanyang growth durations. No? So, yan. And of course, legume plant can fix their own nitrogen from the air with the help of bacteria. Yun po yung sinasabi nating rhizobium bacteria that infect the roots. Po, no? So, yan po yung sinasabi ko na nag-fix ng nitrogen dun sa atmosphere. So makikita natin dyan sa picture yung maliliit na bilog-bilog, no? So kanina dito sa first presentation, makikita natin na pag pinisit po natin yung mga bilog-bilog na yan at kulay pink or red po, ibig sabihin po buhay po yung bacteria na andun sa kanilang root nodules po. So ito lang po yung direction how to inoculate po, no, nung mung bean seeds natin. So una-una po mag-place tayo ng 10 kilo ng seed doon sa isang palanggana. I-moisten po natin yun, basain lang po natin para po dumikit yung ilalagay nating seed inoculant or yung rhizobium inoculant. So kailangan po natin ng 1 pack every 10 kilos po nung i-inoculate po natin, no? So inoculate din natin siya under the shade kasi po pag natamaan siya ng araw, may possibility na mamatay po yung mga live bacteria na andun sa i-apply nating rhizobium inoculant. So, and of course, plant inoculated seeds immediately, no? And do not expose inoculated seeds to the sunlight kasi nga baka mamatay siya. At ano po ba yung advantage nung pag-inoculate natin? So, pag nag-inoculate tayo, it can reduce fertilizer cost, help plants make use of the abundant nitrogen from the air. So, ang rhizobium inoculant natin ay available po dun sa ating DA Integrated Soils Laboratory na located din po dito sa Cagayan Valley Research Center po. Katabi niya lang pong building. So, yan. And of course, sabi dito, the only way to know how much fertilizer is needed is to take a soil test. So, ibig sabihin lang nito na hindi po natin malalaman kung ilan talaga yung kailangan ng ating crops na inorganic and organic fertilizer kung hindi po tayo magkakandak ng soil testing. Kaya napakahalaga po na magpakandak po tayo ng soil test kasi nga po ang mga inorganic fertilizers ay alam naman natin na ito po ay sobrang mahal. However, fertilizers are an important way to increase yield, especially in older established mung bean fields. So kailangan po ng ating mung bean na yung tinatawag nating 16 essential nutrients. Pero ang mung bean po ay meron po siyang tinatawag na deep tap root po, no? Deep tap root system na ibig sabihin po nito, ang mas preferred po nito na nutrients ay yung nasa ilalim na mga nutrients, hindi po yung nasa ibabaw. Kaya ang mga mung bean crop po ay considered as scavenger crop kasi mas gusto niya po yung mga tira-tirang abono, no, kaysa yung mga ka-apply lang natin na abono. So, in terms of fertilization, kung ito daw po ay tinanim natin dun sa heavy fertilized corn areas, pwede lang tayong mag-basal method ng 1 to 2 bags ng 14-16-0 para ma-attain natin yung better yield. Pero pag ito naman ay tinanim natin dun sa mga heavy fertilized rice areas, seed inoculation can be enough. So, kahit hindi na tayo mag-apply ng abono. So, yan. Sabi din dito, to attain optimum yield, pwede din po tayong mag-spray ng foliar fertilizers po. O yung tinatawag nating carrageenan PGP, boron fertilizer, and vermity before and during flowering and every after pod priming. So, ano ba yung carrageenan PGP po, no? So, onting trivia na naman po, ang carrageenan PGP ay for rice po talaga yan. So, foliar po yan na ginagamit sa rice. At nagkaroon po ng collaboration study ang DACVRC at Pampanga State University
tungkol po sa paggamit ng Carrageenan PGP. So, ang Carrageenan PGP po, based dun sa result ng research, can increase yield by 546.9 kilograms per hectare or 50.7% under corn-based areas and 500 kilograms per hectare or 74% under rice-based areas po, no? So, yung Carrageenan PGP. And then yung boron fertilizer naman is capable of increasing yield by 333 kilograms per hectare or 30.9% in corn-based areas and 237.3 kilograms per hectare or 35% in rice-based areas with additional net income ranging from 10,315 to 14,665 pesos. Kung ito naman po ay ginamitan natin ng Vermity, is effective in increasing of 100 to 300 kilograms per hectare. So kung gagamit naman po tayo ng Vermity as foliar, it can increase po yung ating yield ng 100 to 300 kilograms per hectare. So how and when to apply? So paano ba natin siya ina-apply? So kung gagamit po tayo ng Carrageenan PGP, ang application rate po nito ay 160 ml per spray load. At kung gagamit naman po tayo ng boron fertilizer, kailangan po natin ng 32 grams per spray load. At kung gagamit naman tayo ng Vermity, ay kailangan natin ng 1 liter per spray load. So, kailan po ba natin to ina-apply? So, ina-apply natin siya 3 times, 3 beses po natin siyang ina-apply every 14 to 15 days interval after 14 days after planting. So, halimbawa po, nagtanim tayo ngayong araw, magbibilang po tayo ng 14 days or 2 weeks, pwede na po tayong mag-spray. And then, mag-interval po tayo ng 2 weeks at mag-spray na naman po tayo ng mga foliar fertilizer po. So, ano pa ba yung naging effect nung Carrageenan dun sa mung bean seed? So, dito po, makikita natin dun sa picture yung na-sprayan ng Carrageenan and yung control. So, makikita natin na mas marami po yung kanyang branches, minimal or absence nung Cercospora leaf spot na sakit. Mas marami din po yung flowers na naging pods po at nagkaroon din po siya ng larger and heavier seeds. Na-extend din po yung flowering and fruiting, so longer harvesting time. Instead po na 3 primings lang po, pag spray po tayo ng Carrageenan, ng foliar, mas napapahaba po natin yung pag-harvest natin or yung tinatawag na priming. So, extensive or better root system po. So, mas mahaba po yung kanyang root system compared dun sa hindi in-applyan ng Carrageenan. For water management naman po, being a short maturing crop, water management is not quite important po dun sa ating pagbabalatong, no? So, sabi dito, to achieve early and uniform seed germination, plant at the time we're in, kailangan lang may moisture and na sufficient po dun sa kanyang emergence. And of course, favorable soil moisture is critically needed at seedling stage. So, kailangan po ng moisture ng mung bean pag andun po siya sa kanyang seedling stage. So, dito na po tayo sa weeding and cultivation management practices, no? So, sabi niya, mung bean competes very poorly with weeds at the early growth stage. So, very poorly daw po pag andun siya sa kanyang early growth stage. Kaya dapat po, field should be weed-free at least 2 weeks after seed emergence po. Kasi po yung 2 weeks na yan po yung critical stage or voracious or matakaw po yung ating mung bean plant na kumuha po ng nutrients sa lupa. Kaya dapat po wala po siyang kaagaw during that stage. So, ano po ba yung gagawin natin? So, pwede po tayong mag-off-barring 10 to 15 days after emergence, followed by occasional spot weeding and followed by occasional spot weeding na necessary po para makontrol natin yung pagtubo ng mabilis na pagtubo ng mga damo. And of course, pwede din po tayong mag-spray ng pre and post-emergence herbicides po. Ayan.
So, in terms naman ng plant protection, mung beans are susceptible to the usual array of pathogens which attack other legumes such as white mold, Phytophthora, mildew, bacterial rots, Rhizoctonia, and etc. So, proper rotation or yung pagpapalit natin ng tanim dun sa certain piece of land, tillage practices, and water management can be effective in reducing po yung impact ng mga sakit dun sa ating tanim. So, isa pong key pest ng mung bean ay yung tinatawag nating bean aphid po. So, these bean aphid are wide range of hosts, no? Continuous feeding causes stunted growth, malformation, and yellowing of the leaves po, no? So, ganyan po yung itsura ng bean aphid. Next naman po, yung bean fly. So, makikita natin dyan na malaki lang po siya sa picture, pero yan po ay napakaliit lang pag nakita natin siya sa field. Tapos sila po, mahirap din patayin kasi sila po ay nakatira dun sa ilalim ng leaves. So, yun. So, number 3 ay yung cutworm. So, prevalent po yan during dry month po. So, cutting off the stem near the ground level or feeds on the leaves. So, the larvae hibernates below the ground surface at daytime and moves out during the night to feed on the plant. So, ganun po yung ginagawa ng cutworm. So, of course, meron din pong bean pod borer po, no? So, ang inaatake naman po niyan ay yung pods nung mung bean. At ito naman po yung shield bugs po or yung tinatawag nating stink bugs na ang tinitira din po niyan ay pods po. So, kung bata pa po yung pods ng mung bean, sinisip-sip niya po yung seeds po doon kasi parang nasa milking stage pa lang po yung seeds nung nasa pods. Yun po yung gustong-gusto nilang kainin or sip-sipin po. So, ano po ba yung ating mga management recommendations? So, unang-una po, dapat po minomonitor natin regularly para ma-identify po natin or ma-determine natin kung meron nga ang presence of eggs, larvae, or adults po ng mga insektong peste dun sa ating taniman. So, pwede din po tayong gumamit ng mga biocontrol agents and appropriate pesticides if necessary po. No, so ano po ba yung mga group ng mga biocontrol agents? So, yan po ay nahahati sa tatlo. Meron po tayong predators, parasitoids, at pathogen po, no. So, under predators po, meron po tayong biocontrol agent na tinatawag na earwig. So, kung mapapansin natin, para po silang may sungay dun sa kanilang puwetan, yan po yung pang grip po nila dun sa kinukuha nilang insekto, no? Or yan yung tagahawak dun sa kinukuha nilang insect pest po. Katulad ng eggs ng mga corn borer po. Yan. So, number 2, meron naman yung kung kanina ang earwig ay predator, ito naman pong trichogramma ay parasitoids. Kasi po, ang ginagawa po nito, pag pinakawalan po natin siya dun sa ating taniman, ang ginagawa niya po ay iniitlogan niya po yung itlog ng insekto. So, either ang ma-hatch po doon ay yung trichogramma or either bulukin niya po yung itlog at hindi na po to makapagparami. So, in terms of diseases naman po ng mung bean, meron po tayong tinatawag na bean mosaic po. So, ganyan po yung itsura niya kung ang tanim natin na mung bean ay may bean mosaic. So, ang causal organism po niyan or yung vector niya ay yung aphid and leafhopper. So, ang symptoms yan, vein clearing, light green, mosaic pattern, puckering of leaflets to leaves showing wide diversity in shape, at meron po siyang dark areas and resetting of the plants. So, meron ding bean blight po. So, ang causal organism naman nito ay soil-borne, no? The bacteria enter the stomata cavity where they develop between the cell po. So, they are prevalent during rainy season po. So, ang symptoms, discoloration and death of leaf tissue, water-soaked lesions on the leaves and pods. So, meron din pong bean rats. So, it attacks leaves naman po and is prevalent during the dry season. So, ganyan po yung itsura niya. Of course, meron din po yung
powdery mildew, no? So ang causal organism naman nito ay soil-borne fungi po, kaya parang powdery po yung itsura niyan. So ang symptoms, formation of powdery superficial gray mycelia and conidia on the leaves, stem and floral structure. So what are the ano po ba yung mga preventive and control measures na pwede nating gawin? So unang-una po yung mag-practice po tayo ng crop rotation with cereals. Pwede po tayong magtanim ng mga resistant varieties, pwede po tayong magtanim ng resistant varieties or magtanim ng mga plant disease-free seeds po. And of course, ma-practice natin yung following, no, or yung pagre-rest ng lupa. And of course, yung thorough land preparation na tinatawag natin. So sabi niya dito, farmers should be wiser than the insects. Dapat mas matalino daw tayo dun sa mga insekto, more infectious, mas infectious daw tayo dun sa mga disease, and more persistent than the weeds. Yan, dito na po tayo sa harvest and post-harvest. So, ang harvesting ng balatong is done by priming na tinatawag. So, yun po yung term na ginagamit natin for harvesting mung bean. So, hina-harvest po natin siya pag 75% ng pods ay fully dried or nag-color black na po, no? So, sabi niya din, pod primings can be prolonged by 3 to 4 times when the soil is moist and insect control is adequate, no? So, yun, hand-picking or priming ng mga mature black pods in the early morning or late afternoon to minimize shattering. So, mas recommended po na mag-harvest po tayo ng early in the morning or late in the afternoon. Kasi po, para maiwasan natin yun, halimbawa, tanghali na po tayo nag-harvest, may possibility na pumutok na po yung mga pods at mahulog lang po yung pwede nating ma-harvest. So sabi niya, priming is done up to 5 times depending on the maturity of the pods. Pero in some part of Pampanga po, ang ginagawa po ng mga farmers doon ay ginagapas po nila yung sa may base. So, sabay-sabay po nilang hina-harvest yung kanilang mga mung bean. So, after 3 primings and harvest at 1 week interval. So, pwede po tayong mag-harvest after 1 week na interval. Pero depende po yun sa panahon kasi pag sobrang init, mas mabilis pong matuyo yung mga pods ng mung bean seeds po. So in terms of threshing naman, merong dalawang klase. Yan yung manual, yung yan po yung ginagamitan lang natin ng pamalo or sinusuksok natin sa sako at pwede po nating palu-paluin para mahiwalay po natin yung pods doon sa seeds. And number 2, pwede po natin siya gamitan ng mung bean thresher po. Yan po, meron na po tayong mung bean thresher. So, in terms of cleaning and redrying naman po, yan, clean the seeds and redry 2 to 3 days to bring moisture content to about 8 to 10% po, no? So, kung mas mababa po yung kung ang purpose po natin dun sa seeds ay for planting materials, mas maganda po na mas ibaba po natin yung moisture content niya para mas mapahaba po natin yung buhay ng seeds natin. At ang kagandahan po pag mas na-dry po natin ng maigi yung ating mga mung bean seeds po, ay mas lelesen po natin yung pag-atake ng mga weevil po. Kasi pag hindi natin na-dry ng maigi, yung ating mung bean seeds, mas prevalent po yung pag-atake ng weevil kasi mas malambot yung seed, mas madali po nilang makain po. So in terms of sorting po, meron po tayong ginagamit na sorting mung bean sorter po, no, dito sa station. Ganyan po yung itsura niya. At kung wala naman po ay manual po, pwede din po na gamitin. So yan po. Ganyan po siya. Yan po yung ating mung bean sorter. So, in terms of seed storage naman, sabi niya dito, seed storage is the maintenance of high seed germination and vigor
from harvest until planting. So sinabi ko nga po na napakahalaga na kung kunyari ang purpose natin dun sa ating seeds ay for planting materials, mas maganda na mas ibaba po natin yung kanyang moisture content para mas mapahaba po natin yung kanyang buhay, no? So ito lang po yung mga improved mung bean seed storage technology na na-develop din po ng Cagayan Valley Research Center, no? So yan, pwede po tayong gumamit ng mga container at meron din po tayong ginagamit na super green bags, and of course, bago po natin i-store yung seeds for kung ang purpose natin ay for planting materials, pwede po nating lagyan po ng wood ash and rice hull ash po, no? So napatunayan kasi dito na ang paglalagay ng wood ash or rice hull ash ay mas hindi po sila or nalilesen po yung pag-atake ng mga kuto. Kasi kung titignan po natin sa microscope yung rice hull ash, parang meron po siyang mga spike, kaya po ayaw po siyang atakihin or kainin ng mga kuto po. So sabi dito, about stored up to 12 months with 9.2 to 10% moisture content in polyethylene plastic, then placed inside plastic drum or steel drum. So yan po. So, dito na po tayo sa storage procedure, no? So, sabi niya dito, dry seeds gradually and gently until it reaches nga po 9 to 10% moisture. Kung ang purpose pa natin ay for planting materials, and air dry overnight, mix with ash or rice hull ash as seed treatment, 5% ash per 1 kilogram of seeds, and put inside the container early in the morning. So, sabi niya din dito, dapat i-seal natin or close tightly the container and open only a week before planting. So, steel and plastic drums must be sealed with packing tape para hindi din po siya pasukan ng hangin. Kasi pag pinasukan po yun ng hangin, magkakaroon po ng moisture at yun din po yung time na masisira po yung ating mga seeds po. So for cost and return analysis naman po, kung after corn, meron po tayong production cost na 23,927, at pag after rice naman, meron tayong production cost na 20,727. So kung ang yield natin per hectare ay 800 kilograms, meron po tayong gross income after corn na 45,000, and ganun din po dun sa after rice, 45,000. Meron po tayong income, net income dun sa after corn na 21,073, and after rice meron po tayong net income na 24,273 pesos. So meron po tayong break-even yields na 478.5 kilograms sa after corn at 414.5 naman sa after rice. So meron po tayong cost per kilo na 26.6 after corn at 23 pesos naman sa after rice. So meron po tayong ROI or return on investment na 88.1% after corn at 117.1% naman after rice. Kung ang farm gate price po natin ay 50 kilograms per hectare po. At dun lang po nagtatapos yung ating lecture for mung bean production, at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Linangin ang iyong kaalaman sa pagpapalayan. Alamin ang mga teknolohiya at pamamaraan para makatipid sa pagsasaka at maiangat ang ani at kita. Makilahok sa mga libreng pagsasanay handog ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Marami kang pagpipilian, maaari kang matuto sa pamamagitan ng face-to-face training o kaya ay sa pamamagitan ng mga school on the air sa radyo at mga webinars sa Facebook at YouTube. Ano pang hinihintay nyo? Bumisita o makipag-ugnayan sa inyong Municipal Agriculture Office o sa Agricultural Training Institute Regional Training Center, Malasin, San Mateo, Isabela, o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Atin niyo pong napakinggan ang pagpapaliwanag ni Mr. Rafi Ortega ng Department of Agriculture, Cagayan Valley Research Center, ang tungkol nga po sa mung bean after rice production. Sana po marami po kayong natutunan na talaga namang dito po sa San Mateo talagang ginagawa po nila to. After po nilang mag-ani ng kanilang mga rice, ay talagang meron pong munggo na susunod para mas mapabuti po natin ang kalagayan ng ating mga lupa. At sana ma-adapt din po ninyo ang mga ginagawa
ginagawa po nila dito sa atin ngayon at napakinggan po ninyo na napakaganda po pala ng munggo dito po sa ating mga sakahan. Kaya naman kung mayroon po kayong mga katanungan o pagkaklaro po sa ating paksa, ay maaari lang po kayong mag-text po sa amin. Dito po naka-flash po sa ating screen 0949-889-6315. At syempre, pwede lamang din po kayo na mag-comment at mag-message po dito po sa ating official Facebook page, ang ETI Region 2, at huwag mo na ninyong kalilimutang mag-like at i-follow para palagi po kayong updated sa mga bagong programa na hatid po ng ating ahensya. Ayan, tandaan lang po natin na ang tamang pag-aalaga at wastong pamamaraan ang susi sa tagumpay. Kaya wag po tayong matakot, magtanong at humingi ng tulong sa mga eksperto upang mas mapabuti pa po natin ang ating pagsasaka. Muli, ako po si Jolina Sanchez, nagpapaalam at see you po sa mga susunod na episode ng ating Radyo Eskwela, School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw at God bless. Masagal ng ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 2 at ng himpilang ito.